Hello, good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat. Depende po sa time na pinapakinggan niyo po to. So, welcome once again po sa continuation po ng ating pag-aaral tungkol sa discipleship. Sa discipleship course number 2 na po tayo, the Spirit-Filled Christian. Okay? So, bali ang magiging topic natin po for today is chapter 4, fellowship with Christians. So, okay, so yung topic number 1 po doon is what is biblical fellowship? So, bago po tayo mag-start, let's always pray to God. Okay pa? So, dear Heavenly Father, we praise you, we thank you, God, for loving us and give us po another chance, Panginoon ko, na magising po, Panginoon ko, to do your holy will. At thank you po once again, Panginoon ko, na binigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng opportunity, God, na marinig at mabasa ang inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na maisa katuparan namin ang inyong mga utos, na maisabuhay po namin ang inyong mga salita. We praise you, we adore you, and we humble ourselves. God, we are all nothing, but you are our everything. Every good thing comes from you, Panginoon. And we're bringing back all the glory and praises to you alone. In the mighty name of your only Son, Jesus Christ. Amen. Okay, so diretso ko na po agad doon sa lesson. Kung meron po kayong copy nung lesson, pwede nyo po siyang sulat yung mga answer. Okay pa? Para mas madali po natin masundan. So, basahin na muna po natin. Okay, so wait lang. So, Chapter 4, Fellowship with Christians. Pag sinabi natin fellowship, yung pakikisalamuhan natin sa kapwa natin mga believers in Christ, sa mga anak ng Diyos. Okay? Accept life with humility and patience, generously making allowances for each other because you love each other. So, kapag mahal natin ang bawat isa, so we accept life. With humility, dapat humble po tayo. Kailangan natin magpakumbaba kasi si Jesus Christ lang ang itinataas natin. Ang Panginoon lang natin ang tinataas natin. Patience. So, kahit anuman pong nangyayari, kailangan po tayo magkaroon ng pasensya. Generously making allowances. So, kailangan natin ng pagmamahalan. Okay? So, kailangan natin pagkakaunawaan sa bawat isa. Make it your aim to be at one in the Spirit and you will be bound together in peace. Okay? So, lagi po nating mithiin na in one spirit, so that we are led by the Holy Spirit po, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Hindi hindi natin dapat nakikita ang pag-aaway-away, lalo na sa pamilya at sa mga Christians. Ano po? So, kailangan pag nasa atin ang Holy Spirit, there is love. Okay? There is peace because Jesus Christ is our Prince of Peace. There is one body and one spirit, just as it was to one hope that you were called. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is the one over all, the one working through all, and the one living in all. Okay, so kailangan po talaga tayong magkaroon ng pagmamahalan, ng unity, because we are serving and praising the one and truly living God. So it's in Ephesians chapter 4, verse 2 to 6. What is biblical fellowship? Okay, so open po natin yung Bible. So 1 John chapter 3, verse 1. Okay, so babasahin na muna natin yung question, tapos punta na po tayo sa Bible verse and sagutin na natin siya diretso. If you are God's child and He is the Father of all, what does this tell you about your relationship to other believers? Okay? So makita natin ang sagot sa 1 John 3:1, ano daw magiging relationship natin sa ibang believers kung knowing that God is the Father of all. Okay? So stop ko, tapos na tayo sa Bible. Okay, so nakikita nyo na po. Okay. So, ito yan. So, 1 John chapter 3, verse 1 ng NIV, New International Version. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Verse 1, chapter 3, verse 1, ang salita ng Diyos. Mga anak ng Diyos, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya.
at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Okay, amen. So, ang tanong po doon sa questionnaire, kung babalikan natin, is, if you are God's child and He is the Father of all, what does this tell you about your relationship to other believers? Okay? So, ito po yung sagot doon. Okay, so number one, sa ang relationship natin with other believers is that we are brothers and sisters in Christ. Kasi syempre, kunyari, if God is our Father, the Father of all, so lahat tayo anak ng Diyos, so yung mga believers, okay, mga naniniwala kay Jesus Christ is mga brothers and sisters in Christ po natin sila. So yun yung relationship natin sa ating mga kapatiran. Okay, so next po is, next question. Okay, share ko. So, okay. So, number 2 na po tayo. Fellowship is derived from the Greek word koinonia, which means sharing in common. God has given you much to share as you examine the following verses. Determine what you can share with others and one practical way to share it. So, ang fellowship daw is from the Greek word koinonia. So, hanapin natin kung anong ibig sabihin ng koinonia sa Google. So, maganda rin po yun na kapag nagbabasa tayo, try po natin rin i-search kung ano po yung mga ibig sabihin ng mga salitang hindi tayo familiar para lalo po natin maunawaan kung ano po yung binabasa natin. So, ito po. Okay? So, it is pronounced as koinonia. Okay? So, it's a Christian fellowship. So, pag nagkakaroon tayo ng fellowship with our fellow Christians, mga kapatiran natin sa Panginoon, so, sa Greek word is called koinonia. Okay pa? So, stop ko na itong share. Balik tayo doon sa lesson. Okay. So, ito yung hahanapin natin. So, what to share, ano daw dapat nating i-share, a way to share, ano yung pamamaraan ng pag-share natin. So, didiretso na po natin yung sagot. So, hanapin po natin mamaya sa 1 John chapter 4 verse 11 and verse 21, Galatians chapter 6 verse 2, Galatians chapter 6 verse 6, James chapter 5 verse 16. Okay pa? So again, hanapin natin kung ano yung kailangan natin i-share sa ating mga ka-fellowship at ano yung pamamaraan ng pag-share natin. So punta po tayo agad sa Bible verse. Okay. So yung una po is 1 John chapter 4 verse 11. Okay? So basahin muna po natin yung message. Okay, in New Living Translation, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Okay, so sa Tagalog, 1 Juan chapter 4 verse 11, ang salita ng Diyos, mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Okay? So, doon pinapakita ni sobra talaga ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Okay? So, ang tanong dito is, ano daw yung dapat natin i-share at pamamaraan? Ito yung sagot po. So, what? Ano yung dapat natin i-share? Love. Way, pamamaraan, love their fellow believers or love our fellow believers. Ano pa? So, kailangan natin i-share ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatiran. Okay pa? So, ibig sabihin, kapag love, there is no hatred. Okay pa? So, yung pagmamahal ng Diyos ang i-share natin. Okay, so next po is 1 John chapter 4 verse 21, New Living Translation. And he has given us this command, those who love God must also love their fellow believers. Okay? So 1 Juan chapter 4 verse 21, ang salita ng Diyos. Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Okay, so same goes po. Ito rin po yung sagot dun sa what to share? Love. Okay? Love. Okay, love ni God. Pinakita niya sa atin, i-share din natin saan? Sa ating mga fellow believers. Okay? O sa ating mga kapatid. Okay po. So, next na Bible verse is Galatians chapter 6 verse 2. Okay, sa New Living Translation, share each other's burdens and in this way obey the law of Christ. Galatians chapter 6 verse 2 ang salita ng Diyos,
tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Okay? So, tulungan daw natin sa mga burdens. Ang mga burdens yung parang big, yung mga pasanin o yung mga problema. So, tulungan din na natin ang ating mga kapatiran. So, ang sagot is, ito po. So, what to share? Okay, share yung burdens. Hindi yung sabi mo, ay, yung ano, bigyan ko to ng problema para ma-sharean ko siya ng problema. Hindi po siya gano'n. So, ibig sabihin, yung mga kapatiran natin na mga may problema, tulungan natin sila. Okay, sa pasanin sila sa problema. Kunya, nakita mo malungkot yung kapatiran mo. Imbis na dedmahin natin, imbis na dagdagan ang problema, ang gawin po natin is, sabi, share each other's burdens, obey the law of Christ. Ano ba laging ang law ni Christ, di ba? Love. Laging doon yung ang commandment ni God ng love. So, kung mahal natin ang kapatiran natin, pag nakita natin malungkot sila, may problema, may pasanin, try po natin sila i-approach. Pero before we approach, always po pray tayo in Holy Spirit po. Holy Spirit, lead me kung ano po sasabihin ko na makatulong po ako sa kapatiran ko. Kasi hindi po natin yun kaya ng sarili nating kakayanan. So, hindi po tayo, magaling ako, alam ko matutulong ko si brother, si sister. Hindi po. Lagi tayo mag-pray, God, tulungan niyo po ako by the power of your Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, na matulungan ko po ang kapatiran ko sa kanyang problema at ikaw po ang magsusolve nun, God. In Jesus' name, amen. So, ganun po siya. So, kailangan po tayo ay tumulong sa mga pasanin din ng ating mga kapatiran. Okay po? So, yun yung sagot dito. So, next po is Galatians chapter 6, verse 6, New Living Translation. Those who are taught the Word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Galatians chapter 6, verse 6, ang salita ng Diyos. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Okay? So, ang ano po, okay. So, inaano dito is yung mga teachers, is yung mga nag-share sa atin ng Word of God. Okay, example po yung mga pastors, yung mga nagpi-preach ng Word of God o kahit let's say may kapatiran ka na nagshi-share sa'yo ng Word of God. So, mag-ano rin po tayo, magpakita rin tayo sa kanila ng mabuting kalooban. Okay po? So, tulungan din po natin sa kanila. Let us share kung ano yung mga mabuting meron din tayo sa kanila. Ano po? So, let's share all good things with them. Kasi, ang sa totoo lang po, ang pinakamagandang gift na mabibigay sa atin at mabibigay natin sa iba is yung Word of God. Kasi Word of God, libre, pero it is precious because it will give us eternal life. Ito lang po ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito lang makakasolve sa problema natin. Ito lang ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya ito pang napaka-importante maibibigay natin. Kaya lagi po tayo magpasalamat sa mga taong ginamit ni God para ma-share sa atin yung salita ng Diyos, and which is in the Holy Bible po. So, diretso na po tayo sa sagot. So, what ano daw yung i-share natin? So, yung mga provision, yung good things, okay? Kung ano yung meron tayo na pwede natin i-share sa mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. So, anong pamamaraan? Provide for their teachers, sharing all good things with them. Okay? So, kanya nangangailangan yung mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Tanong natin, pastor or kaya sister, brother, meron po akong ganito, share ko lang po sa inyo. Yan. Galing po siya kay God. So, again po, humility, wag po natin aangkinin na galing sa atin. Ang mga mabuting bagay, lagi siyang galing kay God. Ano po? Pero share natin sa iba. So, next is James chapter 5 verse 16. So, New Living Translation. Confess your sins to each other and pray for each other so you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Santiago chapter 5 verse 16, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. So, dito po parang inaano doon ni God na kung let's say may nagawa kang kasalanan, diba, sino-confess natin yung kay God, God, patawarin sa kasalanan ko. Pero inutos rin ni God na pwede rin natin i-confess ang mga kasalanan natin sa ating mga kapwa. Okay? Okay, make sure po yung mga confess natin is kapatiran din natin, mayroong relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi sinulat po dito, and, at. Okay? So, ibig sabihin, may karugtong. So, kung isi-share po natin, kasi, alam mo, yung kasalanan ko nagawa, alam natin na yung nasi-share natin is
let's say, hindi siya naniniwala sa Diyos, o kaya hindi siya namumuhay na naayon sa Diyos, may possibility po na baka i-tsismis ka lang or baka ano. Ang importante po is maipag-pray ka. So, maganda rin po na ma-share natin kung ano po yung i-confess natin kasalanan natin sa tao na mapagpi-pray tayo. Kasi po ang sabi nito, end. Kasi after mo i-confess yun, dapat magpi-pray kayo for each other that you may be healed. Tapos sabi pa rito, the earnest prayer of a righteous person. Okay? So, yun po. So, ano po natin yung taong ma-share natin yun or ma-confess natin kasalanan natin doon sa taong lumalakad na may katuwiran kay God. Okay? Yung ibig sabihin sumusunod siya kay God. Okay? So, nagmamahal siya kay God. So, yung taong prayerful na ipagpipray ka in Jesus' name. Okay pa? So, yun po siya. So, ang sagot po natin dito, ano daw i-share natin? Confessions of sins. Okay? So, pwede natin i-confess yung kasalanan natin sa ating mga kapatid na righteous, okay, ang pamumuhay. Tapos ano pa i-share natin? Prayer, okay? Napaka-importante po ng prayer in Jesus' name. Lagi po yan. Tapos, no way, anong pamamaraan? Confess your sins to each other and pray for each other. So, pagkatapos yung i-share na yung kasalanan, ibig sabihin, i-share mo sa salita, ganun. So, pagkatapos mo i-share yung sa kasalanan, ay confess, okay, yung kasalanan. So, mag-pray. Always end it with prayer. Na hingi tayo ng kapatawaran kay God, okay? So magpi-pray tayo na, Lord, patawarin niyo po si brother, si sister sa kanyang kasalanan, ganyan, ganyan. So ganun po siya. Hindi tayo humingi ng kapatawaran doon sa tao, humingi tayo ng kapatawaran kay God. Okay? So kaya natin siya kinonfess sa sa kapwa natin because we want to pray to each other po. Ano po? Then we ask the forgiveness from our God. And we always end the prayer in Jesus' name. Okay? And you may be healed. Okay? Kung ano man pong pinagdaraan na karamdaman, ano man lungkot, ano man po yun, kayang pagalingin ni God. Okay? Through prayer of a righteous person in Jesus' name. So, all glory lagi kay God because it is God who will heal us. Gagamitin ni God yung tao. Okay, na nag-pray sa atin. Pero si God yung nagpagaling. Okay pa? So, we always praise and give glory to God lagi. So, next. So, number 3 naman po is, stop ko itong share screen ko. So, number 3. Okay, so number 3 na po tayo. Okay, recall an incident when you were reluctant to allow someone to share something with you. Did your attitude hinder his attempt at sharing? If so, how? Okay, so reluctant. Pag sinabi nating reluctant is yung parang nag-aalinlangan. Okay, so parang kumbaga unwilling, okay, at nag-aatubili, okay. Yung parang nagdadalawang isip, so hindi sigurado. So parang ayaw mo. Okay, merong gusto mag-share sa'yo, kunyari tungkol sa good news, sa gospel, pero parang ayaw mo, umiiwas ka. So, yung attitude, does it hinder? Pag sinabing hinder, naging balakid ba yun? Okay, so naging hadlang ba yun? Okay, so hinder to allow someone to share something to you? Naging hadlang ba yung attitude mo ng pagiging parang nag-aatubili ka para ma-share sa yung gospel? Okay? So, did your attitude hinder his attempt at sharing? If so, how? Okay, so ano to, parang testimony siya. So, for example, in my case, sa akin po is, kunyari po yung dati, okay, nung hindi pa ako Kristiyano. Pag alam ko na may nagsasabi sa akin na ano, ate, makinig ka dun sa fellowship, parang Bible sharing, nag-aatubili ako. I am reluctant kasi mahiyain po kasi ako dati. So ayokong lumabas doon sa room, ayokong sumali sa kanila kasi nahiya ako kasi iniisip ko baka pag salitain ako, nahiya ako po. So, yun, yung pagiging mahiyain ko is parang naging attitude ko towards doon sa tao na gusto mag-share sa akin tungkol kay God. But I praise God, okay? If so, how? Okay? But I praise God na yung tao na yun na nagyaya sa akin na makinig ng salita ng Diyos, she never give up. Okay? It is because of the Holy Spirit that is with her. Okay po? So, nagpatuloy siya kahit na
every time na lang pupunta siya sa akin, "Ate, makinig tayo, punta tayo sa fellowship," gano'n. Every time na nire-reject ko siya, she humbly just say na iniintindi niya ako. Hindi niya ipapakita sa akin na masama loob niya, hindi niya pinapakita sa akin galit siya. Parang ano, iniintindi niya ako, pero hindi siya nagsawang i-invite ako hanggang that time comes na parang wala na akong magawa sa room nung in-invite niya ako. Okay, during that time kasi nasa room ako nun, ang iniisip ko nun is to mag-collect ng mga parang tawag dito, yung mga statue, yung mga angels na statue. Tapos nung time na yun, pinuntahan na naman ako nung ano ko, nung sister in Christ ko. I call her sister in Christ na para invite ako na makinig sa fellowship. So by that time, lumabas ako, nakinig ako sa fellowship, and ang topic nila is Exodus chapter 20. Okay, na sinasabi na hindi tayo dapat sumamba, lumuhod sa anumang anyo na nasa langit at lupa. Okay? So doon ko na-realize na after all this time, hindi ko alam na bawal pala. Okay, so kasi by that time po nung, hindi pa ako Kristiyano is nagkolekta ako ng mga statue. So dun ko na-realize na may mali akong ginagawa. Dun ako nag-start nagkaroon ng thirst sa Word of God at nalaman ko na kailangan natin basahin at isabuhay ang Word of God dahil buhay ang salita ng Diyos at maraming bagay na sinasabi sa atin ang Diyos na hindi pa natin alam. At yung mga sinasabi sa atin, guys, through the Word of God po is mahalaga para mamuhay tayo ng may kabanalan, and time will come makasama natin yung lumikha sa atin, which is our Lord God. So, yun po yung, yung incident na nangyari sa akin. Naging mahiyain ako, attitude ko, pero hindi yun naging hadlang doon sa tao na nag-share sa akin. At hindi niya, pinakita niya sa akin yung pag-i-invite niya with love. Okay? So, as love as a sister in Christ po. Okay, so sana po maging ganun din po tayo towards sa pag-share natin sa iba na makita nila na ini-invite natin sila because we love them as sister or brother in Christ, because we want to share the love of God to them. Ano pa? So sharing involves giving and receiving, and both are integral parts of meaningful fellowship. Integral is mahalaga o importante. Okay, so it's always give and take po. So nag-share tayo, pag nag-share tayo, nagbibigay tayo at nagre-receive din po tayo. So, ibig sabihin, binibigyan natin, share natin yung Word of God, nagbibigay tayo ng Word of God. At tinatanggap din po natin yung pagmamahal na ibibigay din sa atin ng ating kapatiran. Ng pag-receive nila ng Word of God. Okay? So, pag nag-share, kunyari tayo ng Word of God, tapos nag-share din sila ng testimony nila, nag-share din sila ng Word of God, receive din po natin yan. So, it's always like giving and receiving. Okay pa? So, it's a meaningful fellowship. Tapos, number 4 po, Christians fellowship is based on the fact that they are forgiven sinners. Forgiven, yes, but still sinners. Okay? So, Christian fellowship, ibig sabihin, samahan siya ng mga Christian. Okay? Forgiven sinners. Ibig sabihin, lahat tayo, opo, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala at wala po sa ating dapat magmalaki na tayo ay banal at perfect dahil si God lang po ang perfect at banal. But we are forgiven, okay, through Jesus Christ. Kaya nga po sobrang thankful tayo kay Jesus Christ because through Jesus Christ we are forgiven from our sins, okay? But we are still sinners, okay? Ibig sabihin, yun is just to remind us to humble ourselves na makasalanan tayo, but we are forgiven. But there is hope. There is Jesus Christ who have forgiven us. So, ibig sabihin po, tayo pa nagkasala po tayo, we ask for forgiveness from God. And nasa Bible po yun, sin no more. So, we always pray to God na God forgive me from all of my sins and help me to sin no more. So, lumakad po tayo ng may katuwiran, to be a righteous person po. So knowing this fact, what is your responsibility toward your brother when you have offended him? Knowing na makasalanan tayo lahat, ano yung responsibility or anong responsibilidad natin kapag na-offend o nasaktan natin yung kapatiran natin? So basahin natin sa Matthew chapter 5 verse 22 to 24. Okay, so punta po tayo sa Bible message. Okay, Matthew. Okay. So, basahin po natin to. Matthew chapter 5, verse 22 to 24, New International Version. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court.
and anyone who says you fool will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Okay, sa New International Version po ito. Sa Tagalog po, Mateo chapter 5 verse 22 to 24 ang salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya wala kang silbi ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino mang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Okay, so ano yun natin yung ano yung ibig sabihin ng raka? Actually, sa New Living Translation, kunyari po let's say, hindi niyo po naintindihan yung ibang word, pwede niyo po siya i-search or pwede kayo pumunta, okay, sa ibang version. Okay? So, this, okay, you are, and then, okay. Okay, so yung raka doon is idiot. If you call someone an idiot, okay, so raka, ibig sabihin yung, yun nga, yun sa walang silbi, okay, kung sa Tagalog. So, yun yung ibig sabihin ng raka. Okay, so balik na po tayo sa New International Version. Okay, so ang tanong po doon is, okay, so balikan po natin. Knowing this fact, what is your responsibility toward your brother when you have offended him? Ano daw responsibilidad natin kapag na-offend o nasaktan natin ang ating kapatiran? Ito po yung sagot doon. First, go and be reconciled to them. Ano yung ibig sabihin reconciled? Makipagsundo. Okay? Makipagbati. Okay? So, makipagkasundo tayo sa ating kapatid. Reconcile. Okay? First, go. Ibig sabihin kung let's say mag-o-offer ka kay God o pupunta ka sa simbahan. Ang ganda ng suot mo, ang ganda ng ayos mo, pero alam mo sa puso mo, galit ka sa kapatiran mo. Alam mo sa puso mo na may nasaktan ka, may nasabihan ka masakit. Pero ang ganda mo sa labas, hindi po kasi tinitingnan ni God yung labas ng kaanyuan. Ang tinitingnan ni God is yung puso. Sa paglakad natin para sa pag-offer natin kay God ng buhay natin, kailangan po yung puso natin is malinis. Kasi yun po yung tinitingnan ni God. Yun po yung mahalaga kay God. So, kung may natandaan tayo na, ay, teka lang, nasaktan ko yata si sister no, o si brother nung nasabi kong ganito. Teka lang, parang mali yata yung pinakita kong attitude na nagsimaymangot ako kasi may nasabi siya sa akin masakit. So, kapag naalala natin na may nasaktan tayo, bago tayo lumapit kay God, bago natin ibigay yung offering natin kay God, first, ang sabi, first, go and be reconciled to them. Balikan natin yung kapatiran natin, nasaktan natin, at makipagkasundo. Minsan kapatawaran, humility. Napakalaga po ng humility because Jesus Himself shows us humility. Kasi King of Kings and Lord of Lords, from heaven, pumunta sa lupa para lang isave tayo. So we need po, kailangan din po natin magpakumbaba. Bumalik tayo sa nasaktan natin, brother o sister, sorry, patawarin mo ako sa nasabi ko, sa nagawa ko. Okay, hindi ko na to uulitin. And then, let's pray to God. Ganun. In Jesus' name, amen. Tapos pray kayo kay God. Tapos, pag nakapatawad ka niya, ang sarap po nung feeling nun. Saka po tayo bumalik sa altar at i-ano natin yung offer natin kay God. And that will be a pleasing aroma to God. Yun po yung nagiging pleasing aroma. Kasi hindi ni God tinitingnan kung ano yung halaga ng binigay mong gift. Ang titingnan ni God, yung heart mo. Yung heart yung nagbigay ng gift. So, nagiging pleasing aroma siya kay God. Papuntang langit, papuntang kaharian niya. Okay? Kapag nakita ni God, yung puso mo is mayroong pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pagmamahal sa kapwa. Okay pa? So, next po. Okay, so stop ko muna po to. Then, so, next is sa page 2. Okay, open ko lang po yung page 2. Okay.
Share screen ko muna po. Okay, photos. Okay, sa kabila na siya. Nakikita niyo po ba siya? Okay. Okay, so basahin na muna natin. Okay, baba ko lang. Okay, wait lang po Yun. Hindi ko kasi siya mabasa. Okay, good. So, raka is a term expressing contempt for someone. What is your responsibility when he has offended you? Okay, so raka nga is yung parang pag-iinsulto, okay, sa isang tao. Okay, so ano naman yung responsibility kung tayo naman ang na-insulto o na-offend ng ating kapatiran o ng isang tao? So, punta tayo sa Matthew chapter 18, verse 15 and 35 para po malaman natin kung anong dapat natin gawin kung may tao naman na nakasakit sa atin. Okay? So, ito. Okay, so babasahin na muna po natin yung Bible verse. Bakit ko lang. Okay, Matthew chapter 18, verse 15. New International Version, dealing with sin in the church. If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Mateo chapter 18 verse 15 ang salita ng Diyos. Kung magkasala ang isang kapatid, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Amen. So, napakahalaga po talaga na nakikita sa atin ang pagmamahal ni God. Kasi, babalik siya sa Diyos. Okay? So, napakahalaga yung kay God na maibalik natin, ang mga kapatiran natin kay God. So, dealing with sin. Okay? So, kung okay, this is dealing with sin in the church at pwede rin po natin to i-apply sa family natin, sa school, okay, sa kahit saan, sa work, okay, kung may kapatiran, kung may kakilala ka na naka-offend sa iyo, i-point out, okay, their fault, kung ano yung nagawa niyang kasalanan, kausapin natin, kunyari, sister, brother, okay lang ba usap tayo kasi paano itong parang nasaktan ako sa sinabi mo ganito, ganyan, 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 pero pinapatawad na kita. So, parang ipakita mo sa kanya na pinatawad mo na siya, pero kailangan mo lang i-brought up sa kanya para malaman din niya na mali yung nasabi niya. Okay? Para magbago din siya. And after po nun, always pray together po and end it in Jesus' name na God, tulungan niyo po kami na hindi na po namin maulit ang kasalanan na ito, na hindi na po kami masaktan ang bawat isa at na ikaw po, ang pagmamahal mo po ang manahan sa bawat isa sa amin. Okay? And ano natin siya, i-lead back natin na kapatid, pinapatawad kita sa nagawa mong kasalanan, at humingi tayo ng kapatawaran kay God sa lahat ng kasalanan na nagawa natin, at manumbalik tayo sa Diyos. Okay? So, i-remind natin yung kapatiran natin kasi napakahalaga ng isang kaluluwa para sa ating Panginoon. Okay? So, millions of angels are rejoicing, especially si God na nag-create mismo sa atin. Okay pa? So, ang sagot po natin doon is this one. So, anong dapat daw natin gawin kung yung tao naman ang naka-offend sa atin? Go and point out their fault just between the two of you. Okay? So, ibig sabihin, kung sino yung naka-offend, siya lang, kausapin mo. Hindi natin i-chismis sa iba. Okay na, alam mo yan, si ganyan, ganyan, ganyan. Hindi po. Ayaw ni God nun. Kasalanan po ang pagkichismis. So, kung may nagkasala sa'yo, i-point out mo sa kanya. In a nice way po. Okay? In a nice way. So, lagi nga minsan mahirap po yun gawin. Pero mag-pray muna tayo kay God. God, lead me by the power of your Holy Spirit in Jesus' name, na makausap ko na maayos ang kapatiran ko na ito, na hindi ko siya masaktan, pero na malaman niya po na mali ang ginagawa niya. At magkaroon po siya ng paghihingi ng kapatawaran sa inyo. Okay pa? So, yun. So, next po is, stop share ko to. So, okay, balik tayo dun sa lesson. Ito po. Christians can honestly share their lives. You don't have to pretend to be something you are not. Okay? So, kailangan po tayo magpakatotoo. So, hindi natin pwedeng, Kristiyano ako, dapat kitang-kita nila perfect ako. Pero at the back is, may ginagawa naman po pala tayo ng kasalanan. So, hindi.
kailangan po tayo magpakatotoo at lumakad sa katotohanan. Lumakad tayo kay Jesus Christ. Ano po, hindi natin ginagawa yon para lang makita ng tao na ang bait naman ni sister, ang galing naman ni sister. Hindi. We just want to glorify God. We just want people to see the goodness of God in our life. We just want people to see Jesus Christ in us. Okay? So, si Jesus Christ po kasi ang dapat maitaas. So, yun. Mag-share tayo. Okay, it's one thing for this is yung testimony po. So, ayun, maging honest tayo na, oh, alam mo, sister, pinagdaanan ko rin yan. Alam mo, ganito ako dati, pero binago ko ng Diyos. Yung, i-share mo kung ano ka, pero nagbibigay ka na ng glory kay God. Kasi it's really only by God's grace na nagbago tayo. It's only by God's grace na muhay tayo ng tama. Ano pa? So, kailangan tayong maging honest. Okay, number 5, picture the following situation. Several Christians are in the same room drinking coffee and eating donuts as they discuss last week's championship game. The conversation moves to the subject of which animal makes the best household pet. Then one of them tells a joke he recently heard. They enjoy a good laugh together and begin to talk about the weather forecast for tomorrow. As one of them leaves, he says, "It sure is good to have Christian fellowship." Okay? So, ito yung mga questions na sasagutin pa natin. Letter A, is this genuine Christian fellowship? Why or why not? Could it be improved? How? Okay? So, dun sa sa scenario na to, kung i-picture out na natin, isipin natin, kunyari, may Christian fellowship. Brother, sister, invite kita. Mag-Christian fellowship tayo sa bahay. Kain tayo ng donut, yung coffee, hanggang sa nung na kayo, mag-start na kayo, ang naging topic na is yung championship game. Hanggang napunta na sa yung best household pet. Ay, ako may aso. Ay, ako, ang cute ng pusa ko. Gano'n na. Hanggang may yung isa na nagsabi na, ay, may joke ako na narinig. Gano'n, nag-share na. So, nagtawanan na lahat. Tapos sinabi na, ay, yung bukas, yung magiging weather nga pala, maulan. Ganyan. Hanggang yung isa, nung paalis na, sabi niya, ay, ang saya, ang ganda nung Christian fellowship namin. So, kung ano po ma-realize natin, masaya kasi nagtawanan sila. Okay, nagkaroon naman sila ng discussion. But the question is this genuine Christian fellowship? Totoo kaya yung fellowship na nangyari sa kanila? Hindi. Kasi po, nagkwentuhan lang sila. When you say Christian fellowship, from the word itself, Christian, Christ. Okay? The reason why na nagkaipon-ipon kayo is because we want to talk about Christ. We want to glorify Jesus Christ. Okay? We want to hear the word of God. Okay? So, yun po yung Christian fellowship. Ang totoong Christian fellowship, si God ang naitataas. Na nagtatawanan tayo, nagiging masaya tayo dahil natutuwa tayo na sa kabutihan ni God. Okay? So, hindi tayo nagjo-joke-joke. Ibig sabihin yung, ay, alam mo ba, sister, ang galing ni Lord. Kasi praise God, kasi tinulungan niya ako. Yung ngiti, yung saya, nung nandoon sa fellowship is because of God's goodness in our hearts, of God's goodness in our lives, of God's goodness to our brothers and sisters. Yun yung pong nakikita. So, ang Christian fellowship na totoo, si Jesus Christ ang naitataas. Si Jesus Christ ang pinag-uusapan. Word of God, Holy Bible ang reference. Tapos, ang Holy Spirit ang namamagitan sa lahat. Si God the Father ang ating sinasamba. Okay pa? So, ibig sabihin, si God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit is present doon sa fellowship. And that is a Christian, genuine Christian fellowship. Why or why not? Yun nga po. So, hindi siya Christian fellowship kapag wala si Jesus Christ sa topic at hindi nag-glorify si God. Okay? Could it be improved? Yes, definitely po. Mai-improve po yun. Paano? Una sa lahat, pag nagkaroon ng Christian fellowship before we start, pray. Okay? Kasi po, lagi tayong magpakumbaba na hindi natin kaya, na hindi magiging maayos ang usapan, na hindi magkakaroon ng anointing without praying to God, asking for the presence of the Holy Spirit to dwell in us. Okay? And praying, ending it in Jesus' name. At pag-uusapan natin ang kabutihan ni Lord sa buhay natin. Magpapakatotoo tayo sa pag-share natin ng testimony, still giving glory kay God. Okay? Na habang nagkakaroon tayo ng fellowship, kung may mga hinanakit, tanggalin natin sa puso natin, magkaroon ng kapatawaran. Okay? So, kung ano man po yung mga napag-aralan natin, lagi po natin silang
remember, okay? Lagi natin silang tatandaan at isasabuhay natin yung anything that is from God. Okay pa? So, all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Okay, we praise you and we adore you, Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. God bless po sa lahat and good night po.